dinala mismo ni Oheb, kakaabot nyo sa kanya, dinala siya papunta doon sa YSS o papunta doon sa Khalid. Counter engagement from TLPH is very too much, knowing na sila may control, yung Onyx wala. At sobrang ganda nga at alam na alam ng Team Liquid kung paano paganahin yung kiting mechanics na ganun. Ilang beses natin nakita sa mga nakalipas nilang laban yung ganun. Pero the question is, kaya na ba nilang selyuhan to? Kaya na ba nilang baliktarin yung nangyari nung nakaraan? O babawi pa ang negative force ang game number 3? Kasi sa gitna, maaga agad na nagkakaroon ng ambahan ng dalawang teams. Maagap talaga ang i-expect natin, especially sa tandem na meron dito, Sanji and JP. Khalid and Yushin ba naman eh. Nandiyan yung balagbag, but still we cannot deny na kaya rin naman makipagsabay ni Brusco pagdating sa Hilda. May isa ko nakitang magandang bagay na ginawa ng TLPH. Okay. They, imbes na, di ba dati nagli-leash yung mga roamers in yung mid lane. Oo. Tapos ngayon kasi bawal na yon. Teka lang! Ay, ito yung bawal! Kasalanan na naman para kay JP getting the first blood. Ang malala nun, nag-flicker pa si Prince. So ibig sabihin lang, sobrang lala nung kasalanan na ginawa ni JP. And Tapos, ayan ho, tingnan mo, tuloy lang sa pagdidil ng pressure against Onyx. tapos buhay pa siya. Sinubukan siyang patayin ng Onyx Philippines. I was just about to say na, teka nga lang, Oh, nag-i-explain nga. Niretrian pa nga eh. Teka nga nani. Pero bago ang lahat, balik tayo, Joshi Cakes. Ayan, eto na, may oras na talaga. Yung ginawa nila kanina, Wala na na. hindi nag-leash yung dalawa, yung roamer and yung mid lane, instead ng nag-leash yung Granger, binaril niya ng isang Rhapsody yung orange buff ni Carl TC para mas mapabilis pa rin. Kasi kapag yung roamers ang nag-leash ngayon, and even yung mid lane, may iwanan sila sa level. Madedelay sila, di ba? Yes. Lalong-lalo na meron ng additional XP plus coins kapag meron kang nare-reveal na kalaban. Tapos kapag nakiklear ka din sa gitna, hindi mo naman maagawan yung mid laner mo or yung iba pang kakampi mo. At magkakaroon ka din ng party mo. Pero ngayon, partihan na para sa Turtle, maagang sinisimulan to ng Team Liquid. Okay, nandyan na rin naman si Sandford sa loob mismo ng Turtle Pit. Na ngayon, sinisimulan pa rin naman ni Brusco na bruskuhin sila Carl TZ. Si JP din, oh, ganda ng pwesto niya dito, literal. Oh, kakasabi lang. Dinadagdagan na naman yung kasalanan against King Kong. Sandford as well, reaching the back lanes. Dito para sa Onyx PH. Meanwhile, nagpakawala ng mga siya, pero si Mark Carl TZ ay makakaligtas pa rin na getting the Cyclonite as well. Ang hindi makakaligtas ay si Brusco. King Kong? Nakakuha ba? Nanakaw niya ang Turtle sa kamay ng TLPH at nakakuha sila ng kill onto JP. Kay King Kong pa rin at sa Super Fan pa rin yung Turtle kasi ganda pa rin ng ginawa nila para ma-shove away si Carl TZ. Nang muntik-muntik ka pang mamatay si Carl TZ doon, courtesy of Brusco. Ito naman yung maganda sa isang Hilda. Innately, may damage ka talaga. Power of Wilderness is enough para mag-zone away ng members. And not just zone give a threat na mamatay yung jungler. And with that, nakuha ng Onyx Philippines yung turtle na yon. Gusto ko sana i-comment yung ginagawa ng TLPH kanina na doon sa may butas na side, hindi doon sa, doon sa may, hindi pala balbas yan kasi hindi pala Delix Omads. Oh. Diba? Doon nila kinakite yung turtle para mas malapit sa bush. Pero ito pala yung delikado. Super Prince going down. Meanwhile, at the cost of his life, mapapabagsak rin naman doon ni Brusco, si Ohe. Pero palitan na naman, ang dami nangyayari sa mapa. Pero tutok tayo sa may bandang taas na kung saan si JP ang kumukontra kay Kelra. So that is going to be a 3-for-1. Namatay pala si King Kong at hindi natin nakita yun pero namatay din si Oheb. Nagkaroon din ng isa pa ng kill, si Brusco pa namatay, even Sa si gitna. Super Prince namatay. Oo. Tapos sa gitna ay namatay na naman yung Farsa. Gusto lang naman namin ikas yung laro pero hindi natin nakikita yung mga gantong kills agad kasi ang bilis ng mga pangyayari. And look at JP right there. Oh, eto kita natin real time. Absolute cinema kung sakali mapipick up niya yung solo pero hindi yata mangyayari yan kasi siya. Nagdasal! Ngayon! Oh Pag-inis kita my! ni Brusco! Yung pagdadasal ni JP, makakasurvive ng ilang segundo pero hindi enough dahil mapapatay pa rin siya doon nila Kelra. Sumusobra ka na dati, JP, at gusto mo na namang dagdagan yung mga kasalanan mo pero sabi ni Kelra, it's time para pagbayaran mo na yan. Gets ko na gusto niyang i-poke, gusto niyang i-pressure si Kelra,
Pero for Team Liquid, kailangan pa rin nilang maging maingat since Kelra, Harit, gold laner, scaling pa rin yan. And all for the greater good pa nga rin yung ginawa ni JP doon at that time dahil nakakuha ng almost full energy shield si Oheb doon sa torre. Yep. So all just to zone away itong si Kelra para makabawi doon sa nakuhang gold ni Kelra naman doon sa energy shields kay doon sa Granger. You're right. Kasi kanina siya yung nakakuha noon, although mas malaki nga lang yung nakuhang value ni Oheb. Kaso namatay naman si Oheb. So parang even out pa din yung gold earned ng dalawang gold laners. Yep, and looking at the bigger picture, parang yun talaga yung ginagawa ngayon ni Sanford, JP, giving everything sa kanyang core damage dealers. Pero Sanford, medyo may ipit. Makakawala pa rin naman. Medyo mangangaray doon si Brusco. Susundan pa rin ang Lantern Flare. Nandiyan ang pagdampot. Madadampot din ni King Kong on the way yung turtle na kanilang masesecure. Going in, nandun yung Phantom Execution. Medyo masakit. No way out na nga ba? Lumiliko. Lahat ng dashes. Ginawa na ng Sigma Jungler. Aabutan ba siya dito nila Sanji? Oo, pero sila pa yung mamamatay. Si Kelra dun sa likuran, nakita si Oy! Oheb. Pero makakawala pa rin naman dito sila Oheb. Pero hindi yata makakawala sa mata ni Kirk ay si Sanford. Umamba. Andyan na si Daddy JP. Nagkaroon tayo ng palitan pero sino nga bang tunay na lumamang doon? I can say wala. Well, technically, for Onyx Philippines, Ang ganda ng build-up, pre. maganda naman na yung 1.4k gold lead from TLPH ay nabawasan into 600. Okay. So, in golds terms, lamang ang Onyx Philippines doon sa naging palitan. Pero Okay. macro-wise kasi, bumawi pa din naman ang TLPH. They have the means para i-force yung mga resources away from Onyx Philippines and yung extended team fight, kaya din nilang ipanalo at that time. The thing lang is, nag-disperse na yung Onyx Philippines, kaya hindi na nag-matter yung possible na pwede pang re-engagement from TLPH. Pero when it comes to trade din, nakita natin na si King Kong mukhang nagagawa niya na yung Sigma pattern when it comes to jungling na hindi lang basta jungle yung poproblemahin na. Even to get turrets, nakakuha siya ng torre dun sa baba. So makikita natin dito, dalawang torre na rin ang nasecure ng Onyx PH. For Team Liquid kasi, yung lead na meron sila, yung 600 gold lead nila, nawala na dahil dun sa mga torre na nakuha nga ng Onyx. This is what's missing kasi nung game number 1. Kanina, walang chance si King Kong na siya yung mag-split push dahil kailangan siya sa team fight. Tama. But now, Kelra may damage, Sober Friends may damage. Hindi siya naka-Joshin ngayon, naka-Farsa na siya. So technically, nabawasan ng burden si King Kong dito sa game na to. Nagkakaroon siya ng leeway para kumuha ng mga ibang parts ng mapa na kung saan tingin niyang makakalamang sila. And right now, even na yung ball game. This is what I was talking about na kailangan talaga may mag-relieve ng pressure. Hindi lahat pwede breadwinner lang dito si King Kong, di ba? And that is how you dissect kung ano nga ba yung main or root cause ng problema nyo. Kung bibigyan ng pressure, sige. Pero ngayon, pressure is on para sa panghuling pagong ng laban. JP sa likod, pwede lumikod. Pero there's going to be a Kazil play. Abutan naman dito ni Brusco sila Sanji for Cartesi para makakasecure ng huling pagong. Abutan Chase nga down! natin siya dito. There's going to be the chase down. Locking down on the members of the Sonics. Kaya makakasayaw pa rin naman. Madadali dito si Cartesi. Sanford ang next target. At sa kabilang banda naman ay hindi aapat ang depensa para dito kala JP. Nagante nga pero atras muna magiging call ng Cavalry. Nakikita natin that's going to be a 2-for-2 trade. Pero kahit papano, lalamang pa rin ang Liquid kasi nasa kanila yung turtle. Nakuha ni Cartesi yung turtle sa kamay ng Onyx Philippines, and not just that, they were able to chase down. Although medyo naging malalim na, may damage output pa rin naman ng Onyx Philippines. It's Sanford na namatay doon sa process with Super Friends with the glowing one. That explains. So, kasi nag-heal na si Sanford nung time na yon na sinubukan niyang puntahan ito si Super Friends. But because of the glowing one, reduced yung healing, he was able to take down that Uranus. Pero hindi pa rin tapos kasi TLPH, meron silang way para lamangan ng lamangan yung Onyx Philippines dahil sa ginagawa ni Sanji para kay Oheb. Yung Lantern Flare is enough to put some distance sa Onyx Philippines para mas maka-free hit ng maayos itong si Oheb. Pero alam din naman ng Onyx dito kung ano yung kailangan nilang gawin. Yung AOE na nanggagaling mula sa kanilang mga damage dealers, nanunuot na rin sa balat dito ng TLPH. And aside from yung ginagawa nga ni Sanji, si JP din may set up. Okay, nag-commit silang lahat dito kay Brusco. Kaso nga lang, sa dinami-dami ng kanilang binagsak, hindi pa rin bumagsak si Brusco. Nakita natin yung sustainability na meron dito ang isang Hilda. Partida, wala tayo sa dangerous grass. Pero alam naman natin na basta may damo, kayang-kaya ng Hilda yan. Di ba?
meron nga yung heal damo. Oo. Kasi Tama. nagigil siya sa damo. Pero aside from that, nakikita natin dito kung paano sinozone ni JP si Super Prince. Hindi pa natin nakikita si Prince na naging malaya siya sa paggamit Yes. ng kanyang ulti. Parang ang pinaka-responsibilidad ni JP, every time makita niya yung feathered airstrike, yun yung papasukin niya. Si Super Prince lagi. And maganda na pinipili somehow ng TLPH yung mga targets nila. They tried Brusco, pero Dahil now kay that they Carla. know that they can't, pwedeng mag-iba na yung target ng TLPH. Although for Onyx Philippines, Kelra is a problem. Yep. Kelra is a force right now. Ayun Kailangan din nilang pigilan yung Harith kasi kapag malaya siya nakakasayaw, yung freedom of movement mula sa Harith, na-overcome niya yung freedom of movement ni Cartesi dahil may feathered airstrike pa siyang kinoconsider. And that's why hinahanap na pilit ni JP yung two specific heroes and players na binabanggit niya, Super Prince and even Kelra. But checking off the spot here, maganda yung position dito nila Sanford and as well as dito sa may bandang kanan ng ating screen ay sila King Kong and Kirk na mukhang walang balak na i-reset. Itong Lord ito pero si Brusco reverse down. JP on the other hand JP? jumping on to Super Prince. Hindi mapapinabangan yung Feather Strike. Pero sa ngayon na ikasama pero matatanggal pa rin siya sa listahan. Kelra Brusco sa on likod! the 2 at si Kelra sa pinakalikod ay nangyayari na nga. Dalawang pangyayari ang sabay na ginagawa. di ba po? Kelra on to Ohe. Oh my! Flicker out! Hindi abutan na Sigma Jungler. Nakakabaliw na yung mga pangyayari pero super fan pa rin ang makakasecure ng Lord. Dahil yon sa ginawa ni Kelra na pagsayaw, yes, na-zone si Super Prince. Pero hindi na-zone si Kelra. Malaya din doon si King Kong. And at the same time for TLPH, si Cartesi naman yung pinapahirapan ng mga members na yon. Napakaganda nung ginawa ni Kelra na pag-isolate ng sarili niya. Nung a time na nakita niya pumasok si JP kay Super Prince, lumayo agad siya and hinabol niya yung mga ibang members. Nandun din naman si Sanford na kasama ni JP. So walang tutulong doon sa tatlong members ng TLPH. Tama, he knows na wala namang bababad sa harap ko. And technically, kung sabayan lang ng damage, kayang sumabay ng isang Harith onto the Granger and even onto Sanji. And now, it's time for Onyx to somehow manipulate na naman yung mga roads na pwedeng daanan lang ni JP, which is a very good tactic kasi nahati yung attention ng TLPH. Makulong niya man si Super Prince, pero it took a lot of effort to reach him. Hindi na rin kasi natatakot yung Onyx PH dito kasi alam nila marami din silang damage dealers sa side ng Super Fam. Doesn't matter if ma-zone out si Super Prince kasi nandyan naman si Kelra, nandyan si King Kong, nandyan si Kirk para mag-deal ng damage output. It doesn't matter if ma-zone out si Prince, meron pa kaming damage dealers. Yes, and there goes Kirk na pangalawa sa damage dealt overall during this game number 2. First, si Kelra pa din. And kailangan na mag-switch ngayon ng TLPH when it comes to their targeting. Kailangan na lang i-control itong Harith ni Kelra. Even though na naka-purify pa siya, kailangan ma-force yun with that Zoshin and that Khalid na hawak ni Sanji at ni Daddy JP. Silang dalawa yung pwedeng humabol doon kay Kelra. Tama, kailangan na nilang i-contain to. Kasi na-checkan na kanina si Super Prince. Pero katulad ng condition na minention mo, kailangan silang dalawa ni Kelra ang makita dito nila JP. Alam mo yung broken walls, parang mas naging malawak yung playground ng mga players natin. Totoo. Literal na, ang dami nilang ginagamit, ang dami nilang pinapasukan, at yun ang nagiging way para mas makapag-deal sila ng pressure. And right now, parang nasa square one lang tayo. Hindi natin masasabi na TLPH talaga yung may hawak ng control. Kasi alam din nila, hindi basta-basta pwedeng mag-initiate sila against Onyx kasi iba yung counter mechanics ng Onyx PH right now. At ngayon makikita rin nila, nagpakulagad ng Mountain Shocker dito si Cartesi, so they know yung threat na nagbabadyo doon sa top lane. So, Dinaan sa map. for Onyx PH, it's time to rechange yung kanilang naging rotation. Pero ngayon, forcing out the Feathered Airstrike. Carla, medyo nangalahati ang buhay doon. Yun naman pala yung rason kung bakit sinozone out si Super Prince. Kasi kung malaya si Prince, ganun yung threat na mai-impose niya against Liquid. Now for this broken walls that mayroon na namang Lord, i-expect natin na hahatakin ng TLPH yung Lord doon sa kabilang butas, doon sa kabilang banda, para mas malapit sa bush and mas madali silang makakapag-bait play if ever kung meron mang mag-aabang doon. And yun naman yung strength ng lineup ng TLPH. They could go for 5-minute Lord Dance kung kinakailangan umabot ng 5 minutes. Dahil may Zoshin naman sila, constant naman yung pressure na binibigay ni Sanji sa harap. And even Cartesi has the vision advantage laban sa Onyx Philippines. At constant din yung vision na meron dito sa likod. Uy, JP, simple, umaatake. Makikita niya na sa wakas dito si Kelra. Kinumit niya na rin dito yung Raging Sandstorm. Kaso nga lang makakawala, makakampante sa frontline sa TLPH.
PH. At ngayon, hindi lang yung nakala makukuha, pati yung Lord, masisecure ni King Kong. At ngayon, next target's going to be JP. Sign for flickering out. Aabutan pa rin ng Super From. Kero with a mega kill. Babagsak ang Predator Sexy Oheb. At si Sanji matitira. Susunod pa, Piper pa si King Kong. Pero masyado ka na yata malalim dyan. Kaya naman buhay niya magiging kapalit. Medyo lumalim man si King Kong pero clearly nakikita na natin ang control ng Super Fam. Nasa kanila yung Lord, nakakuha pa sila ng 3 miyembro ng Team Liquid. The moment na nag-change ng target si JP, nung si Kelra naman ang hinabol niya, malaya si Kirk, malaya si Prince, at yun yung nagiging problema ng TLPX. Okay, aabot naman para sa depensa dito sila Carl TZ. Even Mayor sa JP baba. as well. Yung Lord ay mamarsya sa may bandang baba. Ang possible turn takedown ito para sa Onyx PH. Uy. Jump in agad dito si JP with a Raging Sandstorm. Just totally denying any entry point para dito sa Onyx PH. Kaso nga lang si Sanji, medyo maaabot. Crimson Outer. Beacon ay nakas na agad. But still makakadepensa muna sa ngayon ng TLPH. May round 2 pa. May mga parating pang minions dito. Uy. Si Kelra Uy. sasayaw na sa base! Okay, hinatid na nila! Pauwi ang cavalry at ngayon ang ganda! Even Kelra going in with the chrono dodges. Kirk as well! Sakit! Grabe naman yung mga yo-yo blitz dito! May mga bala na tatama sa kanya. Iindahin yung sakit, iindahin yung damage. Pero para sa Onyx PH, ito na yung pagkakataon nila para extend ang matchup na ito. The Golden Rivalry is still alive as Kelra